Hello mga ka-Promdi! Ayan, nandito na naman tayo sa ating mga panibang. Okay, ayan, what's up madlang people? Ayan, mga ka-Promdi. Ito, tayo ay nasa labas ng ating bahay ngayon at inihintayin natin si Mrs. ko. Habang naghihintay tayo, tayo ay muna mag-vlog. Ayan, pag-uusapan natin ngayon ang mga kababayan natin na nangangarap dito sa Canada. At yung iba ay nandito na sa Canada, kung paano nila pinagpapatuloy ang buhay dito sa Canada. Ayan, commercial muna tayo guys. Yoo! Okay, tapos na ang ating commercial. Ngayon, mga ka-Promdi, talagang maraming sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga international student na nandito na at mga foreign worker na nagtatrabaho galing sa Pilipinas at mga foreign worker na galing sa India, sa Bangladesh, iba-ibang lahi na nandito na talaga at sumusubok para mabuhay dito sa Canada. O paano ang pamumuhay dito sa Canada. Ayan guys, talagang marami ng pagbabago dito na nangyayari sa Canada at hindi mo lubos maisip mga ka-Promdi na talagang ano sila mga ka-Promdi, bigla-bigla na lang ang mga desisyon ng IRCC. Kaya pati yung mga consultant, yung mga travel consultant, yung mga consultant natin na nagpa-process ng mga papers, kahit sila po ay talagang nalilito na rin dahil halos minsan nangyayari 2 weeks magbabago, tapos after ma-meet nila ang quota nila magbabago na naman. Kaya marami nang nahihilo, sobrang nahihilo sila at marami din na rin mga Pilipino na gumagastos ng todo-todo guys. Minsan gumagastos po sila ng 10,000 Canadian dollars. So nag-ano po sila ng Canadian dollars nila na ganong kalaking amount. Talagang naglalabas sila mga ka-Promdi para mabigyan sila ng sapat na trabaho dito at makahanap sila ng mga employer na magbibigay sa kanila ng kanilang trabaho. Talagang mahirap ang mamuhay dito sa Canada. Sa una guys, talagang mahirap. Kasi talagang lahat ng pagsubok sa buhay talagang masusubukan mo. Makapagtrabaho ka ng 1, 2, 3 trabaho para mabuhay lang dito sa Canada, para makasurvive ba. Lalo na guys ang mga international student natin na talagang kailangan nila ng yan po ay halos lahat po ng probinsya dito sa Canada ay talagang may mga bagong silang regulation at talagang apektado po lahat ng mga foreign worker at saka mga PWP natin, mga international student. Grabe, talagang 1,000 po ang uuwi at talagang iiyak talaga. Kahit po sino talaga iiyak kasi marami na po kayong sakripisyo na ginawa at mga gastusin na talagang sinacrifice nila para makapunta na ng Canada. Meron pa nga pong talagang ulat at nababalita natin mga ka-Promdi na halos 6 years na sila dito, 7 years, 8 years na sila dito sa Canada, pero ayun lang po ang nangyari, pinapauwi na po sila ng ganun-ganun lang ng Canada na 2 weeks. May notice na po sila na kailangan makauwi na sila ng Pilipinas. Sa mga dahilan po na ganun po, ang nakikita ko pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganong klaseng deportation na tinatawag ko pagpapauwi sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada na kahit matagal na sila dito. Ang dahilan po niyan ay una, wala po silang nakuwang working visa o kaya hindi sila nabigyan ng permit, working permit. Opo, yun ang una kong nakikita dito na hindi sila nabigyan ng working permit dahil naabutan po sila ng higpit ng IRCC, higpit ng immigration dito sa Canada. Yun po ang una ko nakikita. Pangalawa ay
ay hindi pa sila nakapagpakuha ng sigurado, hindi pa sila nakakuha ng kanilang mga PR or kaya permanent resident. Kasi dito sa Canada, kapag naka 2 years ka mga ka-PROMD, kahit 2 years pwede ka na mag-apply ng permanent residence mo. So yung 6 years to 8 years, so longer na yon, no? So sobrang tagal na yon para makakuha ka ng permanent resident mo. So nangyari dyan, malamang napabayaan, malamang masyadong self ano ba yon, trust ba yon, yung masyado ka nagtitiwala, di ba? Pero alam mo dito sa Canada ay kailangan mong i-secured muna ang iyong status dito. Kasi ang status, kapag nawala ka ng status dito, lahat ng pangarap mo mawawala na rin dito sa Canada. Pero kung may mga pangarap ka pa sa buhay na kung gusto mong subukan ng ibang country, pwede naman. Pero kapag dito ka sa Canada at andito ka na, talagang kailangan mong i-secured muna ang iyong status. Dahil ang pag-secure ng inyong status ay pinakamahalaga para manatili ka dito sa loob ng Canada, at soon pwede kang mag-apply ng citizenship mo. Katulad po sa amin, ang aking asawa ay nag-apply ng kanyang immigrant. So pagdating niya po dito ay siya na po ay isang, ayan guys, kaya pagdating ni misis ko dito sa Canada guys, talagang permanent resident na siya dito. Ayan. Dito tayo ngayon sa akong sala at ating dito pag-uusapan yung pag-uusapan natin kanina sa sasakyan. So dito talaga sa Canada, kailangan mong i-secured ang iyong status dahil napaka-importante yan. Mawala ka ng status dito guys sa Canada, talagang mahihirapan ka. Alam mo ba yung parang gumuguho ang iyong mundo kapag yung nawalan ka ng status? Kasi sobrang dami na ng mga aplikante, sa sobrang milyon na ang aplikante dito sa Canada na talagang nakikipagsapalaran para makuha ang isang status na maging permanent resident o kaya Canadian citizen. Ayan, mga ka-PROMD, talagang alam mo, kapag isip-isipin mo yung mga nangyayari, pagbabago dito sa Canada, talagang magugulat ka na lang. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos, ang mahirap pa dyan mga ka-PROMD, talagang biglaan yung gastos. Hindi mo alam kung saan ka hihiram ng pera. Hindi mo alam kung paano mo uumpisahan ulit yung application mo. Kasi dito guys, kada galaw mo dito, pera. Nako, ang mahinang bayaran ngayon dito guys is sabi natin naabot ng 120,000 pesos. Isang aplikante lang yun, aplikante lang yun sa isang papers mo. Gagastos ka ng ganun kalaki, tapos aabangan mo, tapos hintayin mo ng ilang buwan. Tapos siyempre kailangan guys dito, kapag nag-a-apply ka, kailangan mo magdasal din. Samahan mo rin ng dasal para dinggin-nigad yung gusto mo, di ba? Alam nyo guys, nung nagpunta kami ng airport, makwento ko lang. Kasi ang kuya ko guys, kasi talaga umuwi siya. Siya ay isang working foreign worker. Ngayon napauwi na po siya ng Pilipinas dahil sa mga pagbabago ng pulisiya ng Canada, ng IRCC, ay talagang hindi siya nakaabot. Nag-cut-off na talaga sila mga ka-PROMD at ganoon ang nangyari sa aking kuya. Nung nagpunta kami ng airport, mga ka-PROMD, nakita ko talaga ang mga kasabayan niya, may mga pamilya, may mga student din na kasabay siya na uwi na talaga ng Pilipinas. Talagang siguro may plano pa si God para sa inyo, sa mga hindi talagang pinalad na dito. Pwede naman po kayong ulit bumalik. Kung mayroon naman po ulit na pagluluwag na hindi maghihigpit ang Canada, pwede naman po kayo bumalik ulit dito sa Canada kasi may mga good record naman po kayo. Basta may mga good record po kayo dito sa Canada at nag-apply po kayo ulit, talagang mabilis ang inyong application. Pero maliban lang po yan kapag may mga pasaway kayo
Wari, kasi bawal po dito ang ano dito. Bawal po dito yung overstaying. Wari, example po yung tinutukoy ko overstay kapag yung na-expire na yung visa mo, tapos nandito ka pa rin, nagtatago ka. Yung sinasabi natin na TNT, bawal po dito yon. Kailangan mayroon kang status. Kasi kapag nahuli ka na ganun ang ginagawa mo, na wala ka ng status, talagang hahanapin ka ng immigration, hahanapin ka ng mga kapulisan na ba't nandito ka pa? Ganun, di ba? Yun ang iniiwasan natin mga kaprumdi. Kaya mahirap yun ng kahit saan po kayong bansa na nandun. Lagi niyo pong isipin ang inyong status. Lagi niyo pong isipin na kailangan meron kayong status para hindi na kayo mamblema. Kasi ang hirap po mga kaprumdi kapag yung panahon na iniisip mo na nangangarap ka, di ba yung pangarap mo ba na dadali mo yung pamilya mo dito, ganon, tapos bigla na lang parang biglang naglaho, di ba? Ang hirap, mahirap talaga sa part na yun guys, na biglang naglalaho yung mga pangarap mo sa buhay. Pero huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil may mga paraan pa naman po at pwede naman po kayo ulit bumalik dito sa Canada kung sakaling nagluwag, kasi may mga talagang nagkakataon na nagbabago talaga ang pulisiya ng isang bansa. Dahil doon po ay talagang kailangan po nating sumunod sa kanilang mga rules and regulation. Talagang susundin niyo po yung lalo na po ay tayo ay isang tayuhan lamang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayun lang po, ay ito lang ating pag-uusapan sa susunod na sa ating video. Pag-uusapan ulit natin yung mga magagandang trabaho, mga positive naman ang ating pag-uusapan, kung paano ba yung mga magagandang trabaho dito sa Canada. Ayan, sa mga katanungan mga kaprumdi, kung may katanungan ka guys, mga kaprumdi, chat mo lang at pag-usapan natin. At kung may mga gusto kayong tanungin about sa agency, sige, ibibigay din po natin dito, idadrop po natin yung mga magandang agency sa Pilipinas na gusto nyong i-applyan. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito sila Kim Promdi ang nagsasabing, huwag magwala ng pag-asa. Okay, mga bye bye, thank you guys. Whee!